Kasi habang nakasalang, habang nagtatagal, mas lumalapot pa yan. Kailangan nasa sa inyong paghahalo yan kung matagal o sandali lang. Mga time din naman na parang ang gusto mo medyo malabnaw. Sa akin naman, okay na yung ganito kalapot at sakto-sakto lang naman yung consistency nito. Ito yung ating nabili sa tindahan ng karne ng baboy. 300 pesos ang halaga nito. So ito nga daw pigi ng baboy. Dahil sa na-miss ko din kumain ng tinumis, ito nga yung ating lulutuin ngayon. Para sa akin, quality na yung nabili kong karne na to. Hindi masyadong mataba yung baboy at talaga namang malarosas yung ganda ng kanyang laman. At hiniwa nga natin ang ganyang kalalaki at ito nga yung kinalabasan. So ganito karami. Marami-rami na yan para sa 300 pesos. Pagkatapos natin maghiwa ng karne, naghiwa na rin ako ng bawang at sibuyas dito. So dito naman sa ating kawali, start na tayo magluto. Naglagay ako ng asin, syempre para iwas dikit. So naman ako yung paglalagay ng asin sa aking lola. Nung bata pa lang kami, kapag nakikita ko siyang nagluluto, palayok pa nga yung gamit Wala lang, share ko lang, nakakamiss lang talaga. So dito nga medyo napapula na natin yung ating mga karne, tapos may mga mantika na rin na nagsilabasan. Nilagay na natin yung bawang at ginigisa-gisa na nga natin. Ilalagay ko na rin yung mga sibuyas. So basta gisa-gisahin lang natin yan hanggang sa bumango na nga yung ating mga aromatics. Hindi na nga natin hinango yung mga karne kasi ganoon din naman yung kalalabasan yan. So timplahan muna natin ito ng patis. Siyempre, sasabihin nyo na naman baka umalat. Hindi, wag kayong mag-alala, hindi aalat yan. Tapos naglagay nga ako ng pamintang durog at ngayon naman ilalagay na natin yung mga usbong ng sampalok. Mahirap makahanap ngayon ng sampalok na medyo mura pa. Ngayon naman, ginamitan ko na lang ng sampalok powder. O in short, sinigang mix para hindi na kayo malito. So yung gantong pagkakataon kapag nakikita mong ginigisa para baka sarap ng kainin. Mahalaga kasi kapag nagluluto tayo, kailangan medyo matagal yung pagsasangkot siya. Nang sa ganun, napapakapit natin at napapalabas talaga natin yung tunay na lasa ng ating niluluto. Naglagay pa ako ng konting tubig para maiwasan nga natin yung pagtututong sa ilalim. So ngayon naman nilalagay ko na nga yung dugo ng baboy. Mainam din na sinasala natin ito bago natin ibuhos. So gagawin natin, hahalu-haluin natin yan hanggang sa lumapot na. Kung gusto mong ma-achieve yung creamy na sabaw ng dinuguan o yung sarsa ng dinuguan, kailangan medyo tagalan mo sa paghahalo at tiisin mo na talagang halos mangalay ka nakakahalo para lang lumapot siya. Kasi habang nakasalang, habang nagtatagal, mas lumalapot pa yan. Kaya kung ano yung mas prepare nyo na labnaw o lapot, ang sarsa ng inyong dinuguan, kailangan nasa sa inyong paghahalo yan kung matagal o sandali lang. May mga time kasi na parang ang gusto mo malapot, may mga time din naman na parang ang gusto mo medyo malabnaw. Sa akin naman, okay na yung ganito kalapot at sakto-sakto lang naman yung consistency nito. Maraming salamat po sa lahat ng nakarating sa part ng video na ito. Hanggang sa muli po nating mga pagkikita. Sana po ay nandyan pa rin kayo at suportahan nyo pa rin po ang ating munting channel.